Nagdadalawang isip na raw ang ilang motor taxi riders sa tuwing tatanggap sila ng pasahero. Kahit ayaw nilang mamili, tila red flag na raw kapag ang pasahero ay nagpapasundo o nagpapatid sa lugar na hindi gaanong matao. Hugot ng kanilang takot ang mga kaso ng pagpatay sa mga motor taxi rider. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. 3 taon nang namamasada bilang motor taxi rider si Rick. Para mas lumaki ang kita sa isang araw, wala raw siyang pinipiling lugar at oras ng biyahe. Oras man ng gabi o dalhin man siya sa liblib na lugar. Basta't may booking, accept agad. Pero sa sunod-sunod na insidente ng pananakit at maging pamamaslang sa mga katulad niyang rider, aminado si Rick, nagiging maingat na siya sa pagpili ng mga pasahero. Madalas na raw niyang i-cancel ang mga booking na dadalhin siya sa hindi mataong lugar. Dati kasi parang ang ano pa ng biyahe, makakabiyahe ka pa madaling araw kasi karamihan talaga malakas kita pag madaling araw. Kaso nga lang, di natin mano na doon yung risk na ngayon nga, delikado kasi sunod-sunod na may nababalitaan na kasama namin. Pero meron ding hindi iniinda ang panganib. Tulad na lang ni Jerry na no choice daw magtuloy-tuloy tumanggap ng booking lalo't ito lang ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Sakripisyo na lang daw na sumuong sa takot at pangamba basta't kumita lang. Kaya mensahe niya sa mga nagpapanggap na pasaherong pinupuntirya ang mga rider, sana makonsensya naman sila kasi kami lumalaban lang kami ng parehas, talang gumawa ng masama. Kasi kawawa yung maiiwan sa pag nangyari kung sakali sa amin yun. kasunod ng pagkasawi ni Norberte, nakipagpulong si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa mga kinatawan ng motorcycle taxi applications. Nagkasundo sila sa mga pulisiyang dapat ipatupad at ilapit sa LTFRB para maiwasan ang krimen sa kalsada. Ilan sa mga nakikita nila ang pagiging mandatory at mas pagpapaingting ng verification process para sa pagre-rehistro ng mga pasahero. Kailangan mayroong valid government ID sa pagre-register bilang pasahero. Pwede rin daw magkaroon ng database sa mga pasaherong may record na ng krimen. Hindi po sapat yung nandun lang po lamang po yung name and number. Alam naman po natin, although meron tayong SIM card law, minsan madali lang pong, it's very easy to circumvent it. So sa tingin po namin, at the very least, mandatory po dapat magkaroon ng verification. Hindi lamang ng name and number, kundi yung valid government ID po. Kabilang din sa tinitignan safety features ay ang paglalagay ng SOS button sa mga motor taxi apps. Within the app po, pwede po yung pindutin at agad-agad po meron pong 24/7 emergency response na nakakonekta po whether it's a medical or a police enforcement issue, nakadirekta po yung SOS button na yon para po i-responde at i-connecta tayo diretso. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong sina Gutierrez at motor taxi representatives sa LTFRB. Hindi po dapat yan yung standard ng ating lipunan. Hindi po dapat yung nangyayari. Sisikap po sila, lumalaban ng patas. Although alam naman natin, hindi 100% mawawalang krimen. But we have to take every step that we can po para ma-reduce po ito. Samantala, pinag-igting na rin ng PNP ang seguridad para sa MC taxi riders. Pinalakas na natin ang koordinasyon natin sa mga, ang tawag dito, motorcycle taxi apps or yung ride-hailing apps. Rest assured na lahat po ng ating dagdag na patrolya at dagdag na pagbabantay, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay ginagawa na po ng inyong kapulisan. Sabi pa ng PNP, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 hotline kung makakabook ng kahina-hinalang pasahero. Ito raw kasi ang paraan para agad silang makaresponde. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Quezon City si Fabio Norberte Jr., ang motor taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan. Labis ang dalamhati ng kanyang pamilya at ilang kapwa rider. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, marami bang dumalo dyan sa burol ngayong araw? Cheryl, nakiramay nga rito sa burol ni Fabio Norberte ang ilang kapwa rider at ang kanyang mga kaanak. Kahapon dinala siya dito matapos nga siyang mabiktima ng pananaksak at pagnakawan pa ng kanyang pasahero. Wala pang tulog si Nanay Carmen Norberte nang bisitahin namin ang labi ng kanyang anak.
labis pa rin ang paghinagpis niya sa pagkasuwi ni Fabio Norberte. Inalala ni Nanay Carmen ang kabaitan ng anak nung nabubuhay pa ito. Kumakayod daw ito sa trabaho para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Hiling ng pamilya ni Fabio, mabulok sa kulungan ang sospek para hindi na makapagbiktima pa. Pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Carmen. Ay naku, sa totoo lang po hindi. Hindi ako nakakatulog. Magdamag po ako hindi nakatulog ngayon. Nakapikit akong ganun pero hindi ako Ay iniisip ko, parang nakikita ko yung reaksyon ng anak ko nung sinaksak siyang ganyan. Tumakbo yung anak ko. Tapos humihingi ng saklolo nang hindi kami makatulong. Ang sakit sa kalooban. Cheryl, nandito rin sa burol ni Fabio ang ilang kapwa niyang motor taxi rider para makiramay. Isa sa mga nakausap natin ang rider na si Richard Espino, aniya hindi makatulungan ang ginawa kay Fabio na ituturing niya ring kaibigan. Labis daw ang galit niya sa mga gumawa nito, lalo't matapos ang insidente ay marami na sa kanilang mga rider ang nangangamba dahil sa mga sunod-sunod na krimen na ang biktima ay motor taxi rider. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Yung pagyayaring ganito na sa aming mga riders, nakakalungkot, yung parang nakakadismaya na wala kaming secured pag bumabiyahe ng gabi. Kasi wala namang kwentang tao yung gagawang ganyan eh. Cheryl, ayon sa mga kaanak ng biktima, bumisita nga raw dito ang ilang politiko at ang mga staff ng mga senador. Kabilang dito si Cabinet Secretary Benhur Abalos at si Senator Robin Padilla. Sa July 26 naman ay inaasahan ihahatid sa huling hantungan o huling araw ang ang labi ni Fabio Norberte. Pero sabi ng kanyang ina, hindi pa daw nila alam kung saan nga ito ililibing. Cheryl? Alexis, meron na bang mga nagpadala rin ng tulong sa pamilya ni Fabio? Cheryl, oo, no? Kanina pagdating natin dito, pasado alas 4, na abutan natin yung ilang mga staff ng mga politiko at ang galing mga QC City Hall at nakita ko na sila mismo direkta kumakausap sa pamilya ng biktima para nga maabutan ito ng tulong. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Alexis Ebue. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.